Okay, ang speaker po natin this morning is one of the elders of Pasig Bible Christian Mission. He is also the national president of the Philippines for Jesus Movement, a board of trustees of the Philippine Council of Evangelical Churches, executive director of International Needs Philippines, secretary of the board of trustees of Phoebius College of Bible. And maybe, nagtataka po kayo sa ating program, bakit may nakalagay na doktor bago yung bishop. Kasi po ang ating tagapagsalita ay nag-aral po ng MA sa Promise Christian University sa California po. Pero pinatigil po siya. Hindi dahil sa underqualified po siya, kundi overqualified. Pinatigil po siya and he was granted honoris causa. This is a special grant giving him the Doctor of Divinity degree. Kaya pwede na po natin tawagin siya, aside from bishop, ay pwede na po natin siyang tawagin na Dr. Bishop or Dr. Leo Alconga. Kaya ihanda po natin ating mga sarili sa pakikinig na salita ng Panginoon. Dadalhin po sa atin ni Dr. Bishop Leo Alconga. Purihin po ang Panginoon sa dakilang kanyang pagpapala, biyaya sa bawat isa sa atin sa umagang ito. Kung meron pong talagang dapat nating bigyan ng tunay na papuri, tunay na pagkakilala, tunay na pagsamba at tunay na binibigyan ng dakilang papasalamat ay walang iba kundi ang ating dakilang buhay makapangyarihang Diyos. Yung palakpak na yan, para lang sa isang politiko eh. Yung palakpak na yan ay parang may pumasok ng artista dito sa atin eh. Hallelujah! Amen! Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon na kasama ninyo sa umagang ito. Lagi akong tinatanong ng aking may bahay si Elsie, kaya mo ba? Kaya mo ba? Sabi ko, kaya. Oo. At 2 days ago, sabi ko, parang hindi kaya. Kasi karoon na naman ako ng attack ng vertigo pare. Kaya nanalangin talaga ako na bigyan ako ng kalakasan, bigyan ako ng pagkakataon ng Panginoon Diyos na makasama ninyo sa umagang ito. Sapagkat napakahalaga po ang pagtitipon na ito sa tulong ng Panginoon at sa lakas niya na kung pwede tayo pumunta ay gawin natin. Kaya po ako ay nandito sa tulong ng Panginoon. Nagkukwento nga ako kanina kay Rhea, Sister Rhea. Sabi ko, iko-confine sana ako sa ospital eh. Pero sabi ko kay Elsie, ganito na lang gagawin natin para hindi ako ma-confine. Pagtanungin ako ng doktor, okay ka na ba? Sasabihin ko agad, okay na po. Kahit na masama pakiramdam ko, okay na po. Sigurado ka ba na pwede ka na lumabas? Ay naku po, gusto ko na pong lumabas. Kasi nasa emergency room kami, dumating kami ng 5 o'clock, alas 4, pare, nandun pa rin ako sa emergency, dami-daming test na kinuha, pati sa utak, MRI sa utak. Salamat sa Panginoon. Lahat naman ng kanilang test, purihin ang Panginoon, negative naman. Kasi kung may problema ako sa utak, hindi ko kayo makilala. Hindi ko makilala si Paring Oka. Kilala ko siya hanggang ngayon eh. Di walang problema ang aking utak. Salamat po sa Panginoon. Congratulations po sa inyong 25th anniversary. Alam niyo ba kung ano ang kahulugan ng 25th anniversary?
Sabihin nyo, of course, silver. Oo nga, ano nga ang kahulugan? Bakit silver anniversary kayo? Ano ang kahulugan niyan? Dapat nag-girl kayo at ano nga ba, silver na kami at 25 years na kami. Ano bang ibig sabihin niyan? Sa akin pong pag-search, ang ibig sabihin po ng silver ay ito po. Number 1, brilliance. O sabihin mo sa iyong katabi, brilliant ka talaga. Sa mag-asawa, sabihin mo sa iyong asawa, brilliant ka talaga. Pinili mo ako. Pangalawang kahulugan, radiance. Nagniningning. Busilak. Ang kalawalhatian ng buhay. Radiance. Kahit maraming problema, there is what we call the brilliance because of God's grace. There is radiance because of God's glorious agenda for our lives and the ministry of this church. Yan. Ayaw nyo mamalakpak, okay lang. Pangatlong kahulugan ng silver ay ito po, long-lasting relationship. Long-lasting relationship. Kaya tama yung sinabi ni Pastor Third. Meron pang bakante dyan, no? We will have a long-lasting relationship with God, long-lasting ministry with God. Kaya ang hindi natin yan, ganun din ang ginawa namin ni Paring Oka. Doon sa Laguna, bakante noon ang katabi. Kami ni Paring Oka, kasama si Elder... Hindi, sabi ko patatayuan. Kasama natin, Marisino, Elder Robert. Lagi namin pinagpipre, Lord, ang property na ito ibigay nyo at papatayuan ng extension ng church o bagong church. Ginanap ng Panginoon. Because primarily we have a long-lasting relationship with God. Human relationship will end. Kahit na husband and wife, one day, it will end. But our relationship with our living God is long-lasting. Ang isang word that describe that is everlasting. Hindi ko alam, sa Baguio, oso-oso yan eh. Meron dong bulaklak na ang pangalan ay everlasting. Pag may mga honorable occasion, nilalagay yan eh. Pero tanda natin, we are not only celebrating the 25 years of Koloong Bible Christian Church anniversary, we are actually, and listen to this, we are actually celebrating a celebration of our eternal relationship with God. Kaya, salamat po sa Panginoon. Pero lang po akong nais na ikukwento sa inyo. At huwag ko kayong ma-offend sa akin. Huwag ko kayong magsabi kay Pastor Efren na dapat hindi natin inimbita yan. Ano lang ito? Uplifting, strengthening reminders. Binigyan po ako ng pagkakataon ng Panginoon. Kasama ko pong mga Christian leaders
ng bansa, si Brother Eddie Villanueva, si Misa Pendero, basta marami kami. Namanyayahan sa what we call the biggest church in the world. The biggest church in the world. Ito po yung Uwido Full Gospel Church. Ang pastor nito ay visionary siya. Nang una siya mag-preach, 3 lang ang kanyang audience. Ang wife niya, ang mother-in-law niya, at kapatid ng wife niya. 3. Pero pag nag-preach siya ay talagang napakalakas niya mag-preach, napaka-powerful, napaka-emotional siya mag-preach. Pagkatapos mag-preach, pinagalitan siya ng kanyang mother-in-law. Why do you preach like that? We're only 3. 3 lang kami, bakit ganyan ka mag-preach? Sabi niya, no, you're wrong. You are 3, but I am seeing 3,000 people. Kaya ganyan ako mag-preach. He was not only given by God a membership of 3,000, a membership of 30,000, 50,000, 100,000, 500,000. He was given a more than 1,200,000 members. That's why he was known as the pastor of the biggest church. Nagpunta kami sa church niya, nanyayan kami. 15 minutes before service time, pinapasok na kami. Pagpasok namin, 35,000 people. Yan po ang capacity ng church nila, 35,000 people. After ng service na yan, bubuksan yung pintuan doon sa gilid. Doon ang labas ng mga nagsasamba. Dito naman bubuksan ang pintuan, papasok naman ang papalit. Another 35,000. Meron silang 8 services for a day. Tapos may satellite worship pa sila, may satellite churches pa sila. Pagpasok namin doon, kasama ka, Mahal? O kasama si Mahal? 35,000. Wala kang marinig kahit kunting-munting ingay. Wala. Lahat na nandoon ng mga 30 minutes before, tahimik, nananalangin. Pagkatapos ng service, tinanong namin ng isang elder, bakit na ganyan ang mood ng church? Sabi nila, because when we enter the church, we enter into the very presence of God. Kaya walang nagkukwentuhan. Walang naggagala. Wala po. Walang nangangalabit sa katabi niya at sinasabi, narinig mo ba ang balita? Si kapatid na ay bumili ng pulang medyas dahil bumili ng pulang sapatos. Wala ka maririnig. Alam pong ibig kong ipaalala sa atin. Mga kapatid, once we enter into the inner chamber of the church, ito po ang inner chamber ng church. We have to give utmost respect to the very reason why we have come. Pag nakaupo na tayo, we should concentrate an attitude of worshiping God, readying ourselves to expect the greater blessings that God will pour out upon us. Ano pong ibig ko sabihin? That we should learn that even without the beginning of the sequencing of service,
alam po ninyo, napagpapala na tayo ng Panginoon. Because when we come with open-hearted and with open soul spirit to worship God, our attitude must begin when we enter the church and when we take our position to worship Him. And when we do that, ano na lang ito? Appendix na lang ito. Appendix na. Why? Because at that portion of your time, God has already opened up the door of heaven and pour out extraordinary blessings upon us. Pinagpala na tayo. Kasi ang tendency natin, hindi kayo dito sa iba yun. Marami akong churches na naimbitahan eh. Ay, ganyan lang ba? Wala naman akong napagpala eh. Ay, parang ang tamlay ng pastor. Hindi ho, ang pastor hindi ho matamlay, kayo ho ang matamlay. Kung matamlay man pastor, kasi ang pastor, normally ang pastor ay isang linggo yan nagpupuyat paghahanda ng message. Pagkatapos sabihin natin, ay, ganyan lang pala. Hindi po. We must first be ready that God will open up something for us. Maging handa tayo na may bubuksan ang Diyos para sa atin. Amen? Hindi yung nag-aantay tayo, ano naman kaya ito? Narinig ko na yan eh. No, amen. Okay. Alright? Repetition lang yan eh. No. If it happened that there is what we call redundancy or repetition because it is God who instruct the pastor, give it again. Bigay muli yan. Kasi walang nasasayang. Ay mga kapatid, sa pagdiriwang natin na ito ay pinamagatan natin a new beginning. Ang theme natin for this month ay pinamagatang blessings. But did you know that a new beginning is a great blessings from God? Ano po ba ang nabati ko na ba kayo? Hindi pa. Ganyan pare ang naramdaman ko. Parang ano. Binabati ko kayo ng glorious, victorious 25th anniversary. Binabati ko ang inyong pastor, Pastor Efren, ang mga kapwa niya, mga manggagawa dito sa church. Tama yung sabi ni Chairman, patuloy tayo pagsagawa ng Panginoon sa ating buhay. Si Pastor Dong, ang inyong former pastor, at sa lahat ng mga manggagawa ng Diyos na ginamit niya dito, kasama ng ating senior pastor, Pastor Third, at sa lahat sa inyo. Salamat po. Kayong nasa gilid dyan ay talagang napakaganda na inyong lugar. Talagang nasa gilid lang kayo. Opo. Kaya congratulations po sa mga taga-gilid. Okay? Alright. A new beginning. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, pinagkatiwala po namin sa inyo ang panahong ito ng bukas isip, bukas puso, bukas espiritu ng bawat isa. Dahil kami po naniniwala, may gagawin ka sa bawat isa sa amin. Nangkin namin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo na kumilos para sa dakilang pananambahang ito at pagdiriwang ng iyong katapatan sa loob ng 25 years. Salamat po. Dakila kang tunay. In Jesus' name, by the Holy Spirit also. Amen.
and amen. Ano ho ba ang naririnig nyo pag ang isang nakakulong ay lumabas, pinalaya? Ako po ay 10 years po ako sa Manila City Jail. Hindi po ako nakulong, kundi nagmi-minister po ako doon. Mula sa ordinary cell, tapos tinatawag na maximum cell, tapos sa tinatawag na security maximum cell. Ang security maximum cell ay doon ang lugar ng mga nakakulong dahil mahina lang ang kanilang mga krimen. Pagpatay sa 3 tao, ganyan, pagnanakaw ng bangko na may kasamang pagpatay, pagnanakaw sa bahay na may kasamang pagpatay, ganyan ang mga ordinaryong kaso. Nang sinabi ko, gusto ko mag-minister sa lahat. Sir, baka nabigla kayo. Kailangan mag-sign kayo ng waiver. Na nakalagay doon ako ay si Leo Alconga, mag-apostolate, ang tawag nila sa ministry, apostolate sa lahat ng mga selda, at ano man mangyari sa akin ay walang sagutin ang Manila Prison na authority. At alam niyo po ba kung sino po ang warden doon? Si Mayor Lim. Nakilala ko sa doon. Nung siya tumatakbo noon, nagkita ko, sabi ko, Mayor Lim, natandaan po ba ninyo ako? Siyempre, politisya. Kaya sabi niya, opo, tandaan kita. Sabi ko talaga itong mga politisyan na ito. Tapos sabi ko, Mayor Lim, ako po yung binigyan nyo ng permit. Kasi ang pare-pare sa Manila City Jail, ayaw magbigay. Sabi ni Mayor Lim, hindi pwede yan. Lahat may karapatan. Kaya yung pipirmahan ko. Pinirmahan niya. Kayo pong nabigay ng pagkakataon sa akin mag-apostolate sa Manila City Jail. Sagot na naman niya, opo, alam ko po yun. Sabi ko talaga ito si Mayor Lim. Nang mayor siya, pinatawag niya kami ni Brother Eddie. At binigyan niya kami ng special award. Ano po binigay ni Mayor Lim sa amin? Si Brother Eddie at ako. Si Brother Eddie binigyan niya ng the key of Manila City. Binigay kay Brother Eddie. Laki. Tapos tinawag niya rin ako. Sa City Hall ceremony yan. Daming tao. Binigyan niya rin ako ng award, the key to Manila City. Tiningnan ko yung box ni Brother Eddie, bakit kaya malaki yun? Bakit sa akin ay maliit? Nang binuksan ko, pareho lang kasing laki ang susi. Ang ibig sabihin niyan, you are an adopted son of Manila. Kaya ako po ay adopted son ng Manila. Walang nakakaalam yan. Ang nakakaalam lang yan si LC, Brother Eddie at ako. Kasi hindi ko naman sinabi na ako ay adopted son ng Manila. Pero itinago ni LC yung susi ng Manila. Pag ang isang nakakulong ay lumabas, ano po ang kanyang sinasabi? Madalas. Malaya na ako. Alright? Tama po yan. Malaya na ako. Pero may karugtong yan. Malaya na ako. Sana may pagbabagong maganap. Malaya na ako. Sana may pagbabagong maganap. Pagkatapos ng graduation, ano ang naririnig natin na mensahe ng mga graduates? Ay, salamat. Nakaraos na rin. Sana may bagong pagkakataon sa aking buhay. Yung pagkakataon na yan, nasa ilalim dyan ang trabaho, nasa ilalim dyan ang appointment, nasa ilalim dyan ang kanyang mga pangarap na magkatotoo. Ngayon kayo, tatanungin ko kayo, sa umagang ito, ano po ang nais nyo na new beginning? Bagong simula. Ano po? Ano po? Bago nyo tanongin yan, ay pag-aralan natin ang sinasabi ng banal na kasulatan. Dito po sa Isaiah chapter 43 na binasa po sa atin, isang talata lamang ito pero laman po ito ng maraming mensahe.
Ang sabi po dito, bago niya bigay ko ang background nito ay yaong mga karanasan ng Israelitas. Karanasan ng mga pagsubok, karanasan ng it is an experience of sadness, experience of failures, experience of not knowing what is the tomorrow to come. Yan po ang kanilang hinarap. Pero pagdating po sa verse 18 ay ito po ang sinabi niya, forget the former things. Huwag mo nang alalahanin yun. Ito rin po ang sinasabi ng Apostol Pablo sa Philippians 3:15. Sabi niya, I press on, forgetting the things which are behind, and pursuing the finishing line. Sabi niya, forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the desert and streams in the wasteland. Wow! Pagkatapos ng mga pagsubok ng buhay, pagkatapos ng mga kabigatan ng buhay, nakita ng Panginoon ang kanilang agam-agam, nagsalita ang Diyos, ang sabi niya, kalimutan niyo na ang nakaraan. The new beginning requires that we forget the past. Kasi sabi nga ng mga Katagalugan ang hindi marunong lumingon ay hindi makaparoon sa paroroonan. Yan po ang normal human philosophy. Pero ang sabi ng Diyos, sabi rin ni Apostle Paul, forget the past. Bakit po? Bisa pwede bang kalimutan ang tagumpay ng nakaraan? Hindi po. Bisa pwede po kalimutan ang mga honor and values na natamo nung nakaraan. In the last 25 years, marami ang tagumpay na naranasan ng Kuloong Bible Christian Church. Amen! Dapat ba natin kalimutan yan? Hindi po. Hindi po. Bakit sinasabi dito na forget the past? Sabi rin na po sa Pablo, forgetting the past. Bakit po? Sapagkat ayaw ng Diyos na doon lang tayo, makulong tayo sa ating kahapon ng tagumpay. Ang galing ko talaga. Ang galing namin ng tiyan. Galing-galing. Ang galing-galing. Kamusta ka na? Ang galing-galing. Kamusta ang church nyo? Galing-galing. Galing-galing talaga. Bakit? 25 years anniversary na kami. Galing-galing talaga. Mga kapatid, we need to forget our previous successes in order for us to receive greater successes in life and ministry. Kalimutan na natin yan. Sa Joshua chapter 3, ganun din ang sinabi ng Diyos. Nakikita na nila ang lupang pangako, kampante na sila. Talagang sila, hindi na sila, sabi nila dito na lang muna tayo. 3 days, nandoon sila. Parang kontento na sila. In the last 40 years, kayo, the last 25 years, ang Israelitas, the last 40 years, nakipagbaka sa lahat ng hamon ng buhay. Pagkatapos inabot na nila ang pangpang ng Ilog Jordan. Pagtawid ng Ilog Jordan, Promised Land. Pero ano ang sabi ni Diyos sa kanila, bakit kayo nandyan? Paalis na ang Ark of the Covenant. When you see the Ark of the Covenant moving, ano pong sabi ni Joshua sa kanila? Move! When you see the Ark of the Covenant moving, representing the presence of God. Pag nakita nyo
nag-forward na ang Ark of the Covenant. Huwag kayong manood lang. Huwag kayong anong tawag nito, basta ganon nga, kung anong gusto nyo. Yun ang gawin nyo, huwag naman ganyan. Kasi ang sabi ni Joshua, when you see the Ark moving, pag nakita nyo ang Ark of the Covenant ay lumalakad na forward, ano ang gawin nyo? Follow. Follow! Ibig sabihin, we must continue to follow God even after 25 years. Huwag tayo maging kampante, maging kontento sapagkat natanggap na natin ang 25 years. Ang sabi ng Diyos, follow the Ark of the Covenant. Move! Why? There is still greater, mightier things that God will do sa Kulong Bible Christian Church. Kung ayaw niyong maniwala, di wag. Pero yan ang totoo. Parang matamlay kayo sa sinasabi ko. Ang sabi ko, na after your anniversary of 25 years, God has still something greater, bigger, wider, higher, deeper that God will do for you. Sabi niya, forget the former things. Do not dwell on the past. Do not dwell on the past. Nasira ba? Kasalanan ni Pastor Jeremy yan eh. Kanina talaga parang malilipat yung tainga ko sa taas eh. Do not dwell on the past. Okay? Do not dwell on the past. Bakit po? See! Wow! See! Tingnan niyo! Mga kapatid, nakita niyo ba ang gagawin ng Diyos? Ang sabi niya, see! Do not dwell on the 25th anniversary. See! Tingnan niyo! Mayroon pang mga malalaking pagpapalang ibibigay ang Diyos sa inyo, sa inyong buhay at sa Kulong Bible Christian Church. Mga pagpapalang hindi nyo pa naranasan. Sino sa inyong gusto na makaranas ng bagong pagpapala? Siyempre ako rin. Gusto ko. Nag-text sa akin si Brother Eddie, sabi niya, kamusta ka na, Brother Leo? How is your medical condition? Sabi ko, okay naman ako by God's grace. Tapos nag-declare siya ng mga verses. Ang sagot ko sa kanya, Amen, Amen, Amen. Malampasan din natin ito sa tulong ng Diyos because God has something more for us. Tayo nakakasakit. Ako nang nasa loob ako ng MRI, pare. Nakatakot pala yun. Nung makita ko, sabi ng technician, doon po kayo papasok, dito kayo sasakay. Ganun no ba? Pwede ho ba dito na lang ako sa labas? Hindi ho kayo may examen. Kaya nung nasa loob na ako ng tube, ay sari-saring maririnig mo ng ng machine. Pero nilagyan ka na ng headphone. Pero maririnig mo pa rin. Ang ginawa ko ay nag-worship ako.
Sinabayan ko ng worship ang ingay. This is the day. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice. We will rejoice. For this is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made. This is the day, the day that the Lord has made. Pag narinig ko na yung ibang tunog, great is thy faithfulness. Ayan ang sinasagot ko. Meron pang parang bomba na malayo. Boom. Boom, 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 boom. Oh, parang Ukraine, parang dumating ng Russia, binubumba ng Ukraine. Boom. Boom. Tapos pare may sirena. Nag-worship ako. Pinatay ang MRI. Pumasok ang technician. Sir, okay lang ba kayo? Okay lang po. Kasi parang may narinig ako na sumisgaw, umaawit, nagpapanik. Kayo ba yon? Sabi ko, hindi ako yon. Ako ay umaawit lang. Hindi ako nagpapanik. Tapos pare, yung MRI, nabigyan ko ng pangalan. Majesties M. R. Restorative. I. Infinitely. Na ang Diyos ay magpagagaling, mag-restore ng ating kalagayan infinitely. Ano ibig sabihin niya? Walang katapusan. Dahil ako'y naniniwala may new beginning pagkatapos ng MRI. Bukas, ultrasound na naman pare. Pang-5 exam ko na ito. Bakit po? Wala silang makita. Sabi ng kaibigan kong si John Fernandez, pare, mahirap kasi hanapin yung wala eh. Hinahanap ng doktor, hindi makita, ang hirap talaga hanapin yan kasi wala naman sa iyo eh. Bukas, sa ultrasound naman ako. Tinanong ako ni Pastor, kamusta na po kayo? Sabi ko, babalik ako bukas sa doktor. Nakamasa ko, hindi niya nakikita, nakangiti ako habang nagsasalita ako, babalik ako bukas sa doktor. Tapos, pupunta ako sa neuron kasi wala silang makita. They wanted to be sure, pare. Kaya ako'y sa Martes ba, mahal? Pupunta ako sa neurologist. But sa lahat ng ito, mga kapatid, meron pa akong inaangkin. Sa lahat ng ito, sa anumang katayuan ng mga anak ng Diyos, meron siyang pangako. Ano pong pangako niya? I am the God of new beginning. And because I am the God of new beginning, I will restore you and put you in a place for a new beginning. Sabi niya, see, I am doing a new thing. 25 years ago, gumagawa na siya ng mga mabubuti at mga bagong bagay. Sa araw nito ay hindi naputol yan. Patuloy pa rin, nagagampanan ng dakilang Diyos ang kanyang agenda sa buhay ministry ng Kulong Bible
Christian Church. Hallelujah! Kaya ang sabi niya, tingnan nyo. Mga kapatid, may nakita ba kayo? Sabi ng Panginoon tingnan nyo. May nakita ba kayo? Tingnan nyo ang inyong katabi. May nakita ba kayo? Meron ba kayong nakita? Meron ba kayong napansin? Tingnan nyo, kayo dyan nasa Tagigilid Village. Meron ba kayong nakikita sa inyong katabi? Tingnan nyo, meron ba? May napansin ba kayo? Ako may napapansin po ako sa inyo. Hindi ako propeta. Pero nakikita ko patuloy na gagawin ng Diyos ang dakilang pagpapala sa bawat isa sa inyo. Nakikita ko, tugunin niya ang inyong mga panalangin, maaring hindi pa ngayon, pero tiyak na tutugunin niya ang inyong mga panalangin. Sabi ni Joshua, lalakad kayo, may dadaanan kayo, at ang daan na yan ay tinawag niya, you have never been this way before. You have never been this way before. But rejoice! Follow the ark! Sasundin natin ang Diyos. Tingnan natin ang Diyos. Damhin natin ang gumagawa ang Diyos sa atin. Because God wants us, every one of us, to experience the new beginning. Ano pa pong sabi niya dito? See, I am doing a new thing. Mga kapatid, ito ang problema natin. Hindi natin nakikita na gumagawa ang Diyos ng patuloy. Pag may pagsubok, sasabihin natin, naku po, bakit ba? Naglilingkod naman ako. Bakit ba? Bakit ba? Tapos titingin-tingin sa katabi. Bakit hindi na lang siya? Nandamay pa. Hindi pag dumating sa atin yan, sasabihin lang natin, thank you Lord God. Hindi ko maintindihan ito. But God, you have a special place for me. Salamat po, Panginoon Diyos. Ano po? Alam po ba ninyo, introduction pa lang ako, wala pa ako sa message. Hindi, totoo yan. Introduction pa lang ako. May tatlo akong outline. Hindi ko pa nabigay sa inyo. Anyway, 25 years old na naman kayo eh. Kaya pwede na ang meat, hindi na milk, kundi meat sa inyo. At kung sa tingin ninyo, napahaba na ako, at nagsawa na kayo, you are free to go. Libre po kayong umuwi. Hindi, totoo po yan. Libre po kayo. Sanay po ako dyan eh. Sanay po ako nagsasalita na walang tao. Opo, nakwento ko na yan. Si pare, ilang beses niya nang narinig ito. Announcer ako sa DCS dati. Wala naman tao doon. Microphone lang eh. Hindi mo alam kung may nakikinig sa iyo eh. Microphone lang. Mga kapatid, ang Panginoon ay napakabuti. Ano man ninyong talagang ano ka, no? Minsan ay ang operator, nakwento ko na yata ito dito sa inyo, Pastor Frank, hindi pa. Kung narinig na ninyo, takpan nyo na lang inyong tainga. Minsan ang operator ay umiiyak siya. Salamin lang na magitan sa amin. Sabi ko sa isip ko, wow, na-challenge siya. Nagustuhan niya talaga ang sinasabi ko. Tinodo ko pa ng tinodo. Habang na umiiyak naman siya. Tapos tapos na ako, pinuntahan ko sabi ko, kapatid, nagustuhan na mo ba ang aking mensahe? Sabi niya, hindi po. Bakit ka umiyak? Naawa lang po ako sa inyo. Kapatid, bakit ka naawa sa akin? Kasi po, salita kayo ng salita. Kanina pa po tayo wala na sa ere. Sabi ko, ganyan ba? Okay lang, at least nandiyan ka. Sabi ko, at least nandiyan ka.
Kaya ang Panginoon ay may dakilang gawin sa atin. Sabi niya, I am doing a new thing. Who is speaking here? Sino po ang nagpaalala sa atin dito? Ang Diyos. Sabi niya, tingnan mo. Hindi pa ako tapos sa 25 years. Ako po, meron pa akong gagawin na mas malaking bagay dyan. Hindi pa ako tapos sa inyo, mga kapatiran dito sa Koloong. At kami po sa Mother Church, sasama po kami sa inyo. Kung saan kayo masaya. Ano sabi? Kung saan kayo masaya, suportahan kita. Nandyan si Chairman Oka, kung saan kayo masaya, susuportahan kayo, Chairman Oka, basta sa paglilingkod sa Diyos. Sabi niya, nagbubunga na, it springs up. Wow. Pastor Reverend, mga kapatiran namin dito sa Koloong Bible Christian Church, basta springs up. Tumutubo na. Tumutubo na, hindi nyo lang nakita. Kaya sabi ng Diyos, see, tingnan nyo. Wow, tingnan nyo. Ganyan din ang the total ministry ng Pasig Bible Christian Mission, Pasig Bible Christian Church, the Mother Church, may ipinapakita din Diyos. Tingnan nyo. Tingnan nyo, tumutubo na. Ang mga ipinunlan nyo nung una, tumutubo na. Ang iniyakan nyo nung una, tumutubo na. Ang mga rejection nung una ay positive na. Ang mga iniwanan nung una, bumabalik na. Because God will never abandon His work and His ministry upon His children. Tumutubo na. Pupunta na ako sa aking outline. Number 1, saan nagsisimula ang new beginning? Ang new beginning ay nagsisimula sa atin. It begins within a person. Nagsisimula sa atin. Kung basahin natin, hindi ko nabubuklat, basahin natin ang Jeremiah 43, ang sinasabi doon, our relationship with God, kayo ay aking, kayo ay aking, kayo ay aking mga anak, kilala ko kayo, I know you. I know your name. Wow. Okay. Sa inyo mga katabi, sabihin nyo, kilala mo ako? Kilala mo ako? Ang sabi dito, He who created you, He who formed you, I have redeemed you, I have summoned you by name, you are mine. Wow. Bago dumating sa verse 19, sabi ng Diyos, kilala kita. I have created you. Wow. I have summoned you. Wow. When you walk through the river, you will not be good. When you walk through the fire, you will not be burned. Kilala kita. Kapatid, kung meron kang sinasabi na nataligtaan ka ng maraming mga sa buhay, ang mga kaibigan mo, ang mga kakilala mo, tandaan po ninyo, ang sabi ng Diyos, kilala kita. Kilala kita. I am the one who created you. I am the one who called you. Kilala kita. I know you by name. Wow!
bagong mita, bagong kami. Sabi ng responsibility. You believe. Individual. Tag-iisa. Pangalawa, purpose. A new beginning within your person, but a new beginning of your purpose. Ano po sa inyo? Ano po ang purpose po ninyo? Ano po ang purpose niyo? Ano ang purpose ng Kulong Bible Christian Church? Kami po sa Manila Church, ilang beses na namin pinapasadahan yun. The purpose of Pasig Bible Christian Church, di ba pare? The vision of Pasig Bible Christian Church. Napasadahan na natin the destination of Pasig Bible Christian Church. Again, what is your purpose? Ang sabi ng Panginoon, begin a new beginning with your purpose. Magsimula ka. Ano bang purpose? Layunin. Purpose. Ano ang purpose mo? Sa Jeremiah 29:11 may purpose ang Diyos. Paborito ni Pastor Jeremiah ito. Pastor Jeremiah, i-recite mo nga. Jeremiah 29:11. Kahit na sa Tagalog, kahit na sa Bicol. Okay. 29:11. It begins like this. For I know the plans I have for you. Declares the Lord. Plans prosper you and not to harm you. Plans narinig ko yun? Sabi ng Diyos, I know my plans for you. Plans to give you hope. Not to harm you. Plans to give you a future. Sabi ko sa iyong katabi, kapatid, may future ang Panginoon sa iyo. Kapatid, tuloy niyo kung sabi na inyong kapatid, hindi mo alam yun. Pero tiyak na may mabuting bukas ang Diyos para sa iyo. Pangatlo, priority. Person, purpose, priority. A new beginning is demonstrated in our priority. What is our priority? Wala na tayong time. Magpapadali na ako. Ang laki ng relonyo, hindi naman mabasa. David ba yan? What is your priority? Philippians 3:13 ay sinasabi, I press on towards the call that God has given. In Hebrews 12:1, ang sabi ay, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Anong priority natin? Jesus. Anong priority natin?
Ano ang priority natin? Ano ang priority natin? So bakit humina? Baka mali ang tanong. Sino ang priority natin? Yun. And yung beginning begins when we set forth our priorities. Ang bago. Ang bagong simulain ay nagsisimula pag may focus tayo kay Jesus. Looking unto Jesus. Hindi sa anumang pagsubok, hindi sa anumang mga kabigatan ng buhay. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Pag nananamlay tayo, we keep looking at Jesus. Pag may bigat sa atin, we keep on looking at Jesus. Pag mayroon tayong hindi magandang kalagayan sa buhay, we keep on looking at Jesus. Pag parang pinabayaan na tayo ng lipunan ng ating mga mahal sa buhay, we keep on looking at Jesus. Kay Jesus tayo tumingin. Lord God, di mo kami pababayaan. Si Peter, nung lumalakad siya sa tubig, na nakatingin sa kay Jesus, nakakalakad siya, nang tumingin siya sa alon, ano nangyari sa kanya? Bigla siyang lumubo. Katawid sila sa Red Sea, hindi makatawid, napakalalim, napakalakas. Nagreklamo na sila, Moses, dinala mo ba kami dito para dito kami mamatay? Moses, ang ganda ng kalagayan namin sa Egypt. Babalik na lang kami, Moses. Bakit ka ganyan? Wala kami pakundangan sa amin? Ang ginawa ni Moses ay ano pong ginawa ni Moses? Panginoon, tulungan mo naman kami narinig yung sinasabi nila. Anong sabi ng Panginoon? Be still and know that I am God. Be still. Ano ba ibig sabihin ng be still? Ako po ay galing sa Bible translation. Ang sabi ng ibang translator namin, ang be still ay manahimik. Pero merong isa, sabi niya, ito ang pinakamagandang translation ng word na be still. Sabi ko, ano yun? Sabi niya, manigas. Manigas ka, freeze! Manigas ka! Kasi sabi niya, be still and see the deliverance of God that He will put upon you this day. Kaya hindi tayo kailangan utang. So, unahin natin ang ating priority si Jesus. Ang madali na ako. Pangalawa, ang ating Word of God. Ang pagbibigay natin pati sa Word of God. The Word that I hid in my heart, that I will not sin against you. Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Sabi ni Jesus, we shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Unahin natin natin priority. Blessings will come. Unahin natin ang ating mga gawain. Pag-aaral na linggong sabi ng Hebrews 10:25, do not neglect the assembly or the gathering of yourself, for you know that the day is coming, that Jesus is about to return. Hindi tayo maghilawak sa paggawa ng gawain natin. Ako, linggo na naman. Ano ba ito? Linggo na naman. Di ba po i-explain na linggo? Bakit linggo na naman? Ang iba naman ay excited. Oh, linggo na naman! Wow! Praise the Lord! Woo! Woo! Linggo na naman! Ang iba naman ay buhay. Ay, linggo na naman. Wala na tayo magawa ng linggo na naman. Kaya kung magkas dyan,
Mabigat ang loob para hindi naman. Gusto ko sa tayo, ano mga ba? Ito na natin. Bakit ka naman dito? Eh ano, linggo na naman eh. Linggo naman. No! You must be here because it is required of you by God. Do not neglect. Do not neglect. Yung mga Bible study, tulungan ko mga priorities nyo in the word of the Lord, gampanan ninyo and the new beginning will come. And the new beginning in your life. Sa iyong sarili, ano ba ang priority mo? Gampanan mo. Because blessings will come. The promises of God will come. And your beginning brings forth blessings and the promises of God. Tayo pa tayo po sa panalangin. Today we declare a new blessing, a new beginning. We declare that God will do greater things than before. We declare that God is committed to really bring us to a new beginning, or in the new beginning, His power and wonder will be more within us. Pagkagan ito ay kahit di ba makaranas ng new beginning? Gusto nyo makaranas ang paggawa ng Diyos sa inyong buhay ng new beginning? Gusto nyo bang sabihin sa Diyos, Panginoon, gusto ko maranasan a new beginning in my life. A new beginning in my church. A new beginning. That thy glory, thy power and majesty will be manifested in us. Ito ba ang ating dalangin? Ito ba ang ating alay sa Panginoon sa 25th anniversary ng ating church? Isipin po natin ang bagay nito. At kapatid, kung ito po ang ating dalangin, kung ating mungkahi sa Diyos, ito po ang ating nito. Gagawa tayo ng pagpapasya para sa Diyos. Tinutubo natin ang panalangin at kagustuhan ng Diyos na I want you to have a good beginning. Because I have a glorious plan. Ito po yung panalangin. Huwag ho kayong tumaas ng kamay. Ang sinasabi ko po, ito po yung panalangin. Ito po yung nasa sa Panginoon. Ito po yung kamay. Sinasabi na, yes, Lord, I want to have my soul and power to the Sige po, hindi ako po karang pagkakatao. Marami na po nagtas ng kamay. God, dito sa gilid. Pwede po kayo tumaas ng kamay. Para sa Panginoon, yes. Salamat sa Panginoon. Alright. Salamat sa Panginoon. Dahil po lahat ay tumayo. Nais kong manalangin tayo. Una, manalangin kayo na sa inyong panalangin. Pray to God. Manalangin niyo kung ano ang gusto niyo sa Panginoon. Ang gagawin ng Panginoon Diyos. Manalangin. Panginoon Diyos,
Nakita niyo po pagpapasya ng mga anak mo. Kita mo po ang nasa ng kanilang buhay ng puso. Lord God, in the name of Jesus, itiklara po namin ang iyong pagtubo, ang iyong pag-honor sa kanilang faith, ang iyong pagbuhos na hindi pa nila nananasa ang pagpapala sa bagong simula na ito after that 25 years. Lord God, salamat po. Ikaw po ang Diyos ng mga pangyarihan. Ikaw po ang Diyos ng amot ang pag-akong ito. Hindi ko alam ang kanilang mga pangailangan, mga dalangin, mga ito. But Lord God, in the name of Jesus, thank you, Lord God. Thank you, Lord God. Po, taas na ang mga mahal, ang puri at pagkakilala sa kanyang Diyos sa ating mga po. Lord God, thank you, Lord God, for the blessing. Thank you for your obedience. In Jesus' name, amen and amen.